Good evening, brothers and sisters. Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Thessalonians chapter 1. Isang familiar na mga talata. Napakaraming mensahe na, maging sa akin sarili, maraming beses na akong nangaral dito. Ngunit nais kong bigyan ng pansin ang salitang pagmamalasakit. Pagmamalasakit. Pagmamalasakit ay malapit sa pagkamaalalahanin, concern and thoughtfulness. Halos interchangeable yung dalawang ito, pero focus tayo sa pagmamalasakit. Ganito ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 hanggang 4. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat, na tuwin ay binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Itong salita ng Diyos, tayo manalangin. Opo, Panginoon, hangad namin na lumago, sumagana kami sa pagmamalasakit sa aming kapwa. Tulungan niyo kami na mamulat kami sa katotohanan ng inyong mga salita. Turuan niyo kami at bigyan ng liwanag ng kaunawaan mula sa iyong banal na Espiritu sa paksang ito. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming pagmamalasakit ipinapakita ang tao sa mga unbelievers, sa mga believers. May iba't ibang mga pagmamalasakit. Tulad na lang halimbawa ng isang misis na talagang nagmamalasakit siya sa kanyang asawa na may karamdaman. Hindi siya maiwalay sa kanyang tabi at lagi niyang pinapadama ang kanyang pagmamahal, inalagaan niya, inayakap niya. At kanya itong talagang minomotivate na inumin ang kanyang gamot. Now, bakit kaya? Ano, itong asawa ay matanda na, mayaman, at malapit lang mamatay. At nagmamalasakit itong misis dahil si misis ay batang-bata pa at napakaganda. At ang gamot na kanyang pinainom ay may halong lason. Mayroong nangyayaring gano'n na pagmamalasakit. At minsan sa ating buhay, kung magmalasakit tayo sa ating kapwa, ay minsan pakitang tao at hindi talaga natin binibigay yung totoong laman ng pagmamalasakit. Dahil nais lamang nating makita na tayo'y mabuti, mabait, at ipadama natin sa mga tao na tayo'y may concern sa kanila, pero iba ang layunin. Aminin natin sa hindi, kumisan, ganyan ang tumatakbo sa puso natin. Pero bilang Kristiyano, dapat tayong matuto magkaroon ng isang makadiyos sa banal na pagmamalasakit sa kapwa kapatiran. At ito ang itinuturo ng talatang ito na ating binasa tungkol kay Pablo. Si Pablo ay mayroong tunay, malinis, at espiritual na pagmamalasakit sa mga kapatid sa Thessalonica. Ito'y nagtuturo din sa atin na saan magkaroon tayo ng tunay, malinis, at espiritual na pagmamalasakit sa ating kapwa. Na paano natin gagawin ito? Salamat sapagkat ang banal na kasulatan, ang sulat ni Pablo, mayroon siyang mga pahiwatig kung paano natin may sagawa ang totoo, malinis, at espiritual na pagmamalasakit. Tingnan natin dito sa tatlong pasasalamat ni Pablo sa mga Thessalonica doon sa Diyos. Paano natin papahayag ito? Sa tatlong paraan. Kailan? Saan? At bakit? Unahin natin, kailan natin dapat
ipagmamalasakit ang ating kapatid. Tulad ng pagmamalasakit ni Pablo, ginagawa niya ito. Kailan? Ang sabi po sa verse 2, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwina'y binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Unang-una, may kita nandito kung kailan ito'y sa tuwing panalangin. Now, ano bang context ng Thessalonica? Alam natin si Pablo galing ng Macedonia sa Filipos. Hinahabol siya at gusto siyang patayin. Bagamat may nakatag na siya roong iglesia sa tahanan ni Lydia. At dahil nais siyang patayin, tumakbo siya at nagtungo siya sa Thessalonica. 3 linggo lamang siya sa Thessalonica, ngunit tinanggap ng mga tao roon ang mabuting balita. At sa 3 linggo niyang pangangaral, kitang-kita ang kanilang mga patotoo na sila ay mga Kristiyano. Ngunit kailangan umalis naman ni Pablo, si Pablo, upang magtungo sa ibang lugar dahil siya'y hinahabol pa rin ng mga Hudyo na nais umaslang sa kanya at siya nagtungo sa Atenas. Ngayon siya'y nasa Atenas na, nalulungkot si Pablo sapagkat kabata-bata pa nito mga Kristiyano sa Thessalonica, agad niyang iniwanan. Sa lahat ng iglesia na sinimulan ni Pablo, ito lang yung iniwanan niya. 3 linggo lang, iniwanan niya na. Kaya pinabalik niya itong si Timoteo at si Silas upang kumustahin ang bagay na yun. At bumalik nga si Pablo, si Timoteo na may magandang balita. Kaya naman si Pablo, isinulat niya ang kanyang ginagawang panalangin sa tuwina sa mga taga-Thessalonica. At dito may kita natin, ang panalangin ay hindi dayuhan sa Kristiyano. Prayer ay hindi dayuhan. Sapagkat tulad ni Pablo, ugali niya talaga ang manalangin at sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, doon niya ibinubuhos ang kanyang pagmamalasakit sa mga kapatid na may mga problema o mga inaalalang kapatid, may mga karamdaman, marahil, may mga umuusig, may mga mabibigat na pagsubok sa buhay tulad ng Thessalonica. Kaya sa tuwin ay binabanggit ni Pablo ang kalagayan ng mga kapatid doon sa Thessalonica sa bawat panalangin. At ang panalangin din mga kapatid ay inaasahan sa atin, mga Kristiyano. Hindi ito dayuhan sa atin. Inaasahan tayo rito ng Diyos na tayo nga'y nananalangin sa tuwina. Ugali ng Kristiyano ang manalangin. Anong ugali ang ginagawa natin pagkagising sa umaga na hindi natin nakakalimutan? Ugali nating maligo. Ugali nating kumain. Ugali nating mag-toothbrush. At yan ang inaasahan ng Diyos sa atin. Once na tayo naging Kristiyano, iligtas niya, ay maging ugali natin ang tumawag at manalangin sa Kanya. Ito ang inaasahan ni Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, at sa atin din, Matthew chapter 6, verse 5 to 6, 2 talata na 2 beses din binanggit ang salitang kapag kayo. Na yung salita po dyan kapag, sa English po dyan ay when. Ibig sabihin po dyan, ang tamang salin dyan, sa sandaling kayo. No? Kasi pag sabing kapag, may kondisyon. Kapag ikaw ay ganado lang, kapag ikaw may panahon lang, hindi. Sa tuwing kayo ay nananalangin, ang sabi dyan, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari. Yung salitang sa tuwing kayo'y nananalangin, inaasahan ng Panginoon na bawat mananampalataya, hindi dayuhan sa kanyang panalangin, lagi siyang nananalangin. Sa verse 6, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, yung kapag na naman, palitan natin sa tuwing. When you pray, sa tuwing kayo'y mananalangin. At inulit pa rin ng ating Panginoon sa Luke chapter 11 verse 2, sinabi niya sa kanila, kapag kayo'y nananalangin, sa tuwing kayo'y nananalangin sa inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Na ang pinapakita rito, hindi po dayuhan sa atin ang panalangin. Dapat ito'y maging ugali natin tulad ni Pablo sapagkat itong inaasahan ng Panginoong Hesus sa buhay ng isang
Kristiyano. Kung nasanay tayo ugali nating pagkagising ay maligo, kumain at mag-toothbrush, huwag nating kalimutan ang manalangin kasama sa ating ugali. At dahil nananalangin, ugali rin ni Pablo sa tuwing manalangin, siya ay nagmamalasakit sa mga kapatid. Ano pong pakinabang sa atin pagka tayo po'y nananalangin? Naging ugali natin panalangin. Alam niyo ba? Unang-una, nalalapit tayo sa Diyos. Hello? Nalalapit tayo sa Diyos. At ikalawa, nalalayo tayo sa kasalanan. Yung po ang isang dakilang bagay na ginagawa ng panalangin sa atin. Sino ka ba nang gaganahang gumawa ng kasalanan ngayong nananalangin ka? Lagi mong kausap ang Diyos. Lagi mo siyang kinakausap, pinupuri. Kaya nga ang panalangin naglalapit sa atin sa Diyos at naglalayo sa atin sa kasalanan. Now, sa tuwing manalangin, imposibleng hindi natin idinalangin pag malasakitan ng ating mga kapatid. Masanay din tayong hindi ang ating sarili laging ipinapanalangin. Dapat manalangin tayo, may pagpamalasakit sa ating mga kapatid. Marami tayong mga kapatid na may mga problema, may mga karamdaman, malulusog pero may mga mabibigat na pasanin sa buhay. Kailangan natin siya dalangin sa Panginoon sapagkat tanging ang dalangin lamang ang siyang makapagbibigay sa atin ng tamang pagmamalasakit sa ating kapwa. Marahil wala tayong may tutulong sa pagdating sa material, pagdating sa mga pisikal na ating may ambag sa ating mga kapatid, pero ang pinakadakilang pagmamalasakit ay ang panalangin. Gaya na sinabi ni Pablo, sa tuwing panalangin, binabanggit ko kayo. Binabanggit ko kayo. So, kailan dapat natin ipagpasalamat ang kapatid? Sa tuwing mananalangin. Manalangin tayo mga kapatid. Alam nyo ba, first time dito sa Magdiwang, magsimula tayo rito, ngayon lang ako nakapag-preach about prayer. Dahil kadalasan ng preaching about prayer ay sa church. Pero kailangan natin ito ngayon, mga kapatid. Ikalawa, paano tayo magkaroon ng banal na pagmamalasakit sa ating kapwa? Ipagpasalamat natin sila sa tuwing manalangin. At saan natin sila pagmamalasakit? Ikalawa, sa harapan ng Diyos. Verse 3, aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Saan natin sila ipagpapasalamat? Saan natin ipagmamalasakit ang ating mga kapwa-kapatid? Sa harapan ng Diyos. Hindi sa kung saan-saan, kundi dapat sa harapan ng Diyos. Na may dahilan na dapat nating ipagmamalasakit at ipanalangin ng ating mga kapatid, gaya ng sinabi ni Pablo rito, dahil sa patutuon nila Timoteo tungkol sa buhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica, binalita nila kay Pablo ang tatlong bagay na ginagawa ng mga Kristiyano. Unang-una, inilalapit sila ni Pablo sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang gawang pananampalataya. Totoong Kristiyano ito. Nandoon ang kanilang gawang pananampalataya. Ano ibig sabihin po noon? Marami na tayong aral dyan. Ibig sabihin, gawain ng pananampalataya. Ano ba yung gawain ng pananampalataya? O, of course, good works. No? Hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa. James chapter 2, verse 14 hanggang 16 para maunawaan natin kung ano yung mga gawa ng pananampalataya. Ang sabi nito, ano ang pakinabang mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Mailigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Ang ibig sabihin, totoo bang siya'y ligtas sa ganong klase ng pananampalataya? Nanampalataya siya pero wala siyang pakialam sa kapwa?
Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Ang ganda ng pagmamalasakit ni Pablo na ipanalangin ang mga kapatid sa mga Tesalonika, sapagkat ang mga kapatiran doon, sila'y nabubuhay sa pagmamalasakitan sa isa't isa. Namumuhay sila sa panampalataya, walang kinukulang sa kanila. Walang kinakapos sapagkat sila ay nagtutulungan sa mga kakulangan ng mga kapatid. Hindi sila nagpapabaya. Naroon ang kanilang words of faith. Hindi lamang sa salita. Dahil sinabi ni John sa 1 John, huwag tayong umibig sa salita, kundi umibig tayo sa mga gawa. At hindi lang yun. Ikalawa pang dahilan, bakit ipinagpapasalamat ni Pablo ang mga kapatiran doon sa harapan ng Diyos? Dahil sa kanilang pagpapagal sa pag-ibig. Dahil sa kanilang pagpapagal sa pag-ibig. Pagpapagal po, laboring, di ba? Trabaho, talagang sagad-sagaran. Masakit ang kanilang mga buto, pero hindi sila tumitigil sa kanilang pag-ibig sa kapwa. Alam naman natin kung ano yung pagpapagal sa pag-ibig. Lahat tayo hindi kaibig-ibig. Pero dahil sa ating pagpapagal, naiibig natin ang mga taong hindi kaibig-ibig dahil hindi tayo namumuhay sa damdamin o emosyon, kundi namumuhay tayo by our will. Tulad yan ng mag-asawa Pinakasalan mo ang isang babae, hindi dahil talagang punong-puno ka ng damdamin, emosyonal ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa, sapagkat emosyon nawawala yan. Pero, kaya ka nagpakasal sa isang babae dahil hindi lamang mayroong damdamin ka, kundi mayroong kang kalooban na anuman ang mangyari, you will labor, no? Ng iyong pag-ibig, anuman mangyari sa asawa ko, pumayat man siya, tumaba man siya, pumangit man siya, tumanda man siya, ay talagang mamahalin at iibigin ko siya. Kaya nga, ito isang aral din, saglit sa mga dalaga at binata. Huwag kayong magpapairal ng inyong emosyon, kaya kayo umiibig sa lalaki dahil gwapo at mabait, kaya kayo umiibig sa isang babae dahil isang maganda at mabait. No. Kailangan magkaroon ka ng desisyon, iibigin ko siya kahit ganun siya habang buhay. Will. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin Mga pangit tayo, makasalanan, ating pinagmamalakihan ng Diyos. And yet, God loves us so much na Kanyang ipinadala, Kanyang bugtong na anak na si Kristo. Tingnan yung sabi sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Bilang pagsusog natin tungkol doon sa pagpapagal ng pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan kayo sa isa't isa. No? John chapter 4, verse 7 to 8. Now, ang sinabi rito ni John, hindi, kundi panatilihin yung damdamin nyo, ang inyong emosyon sa isa't isa. Hindi, ang sabi, mag-ibigan, trabahuin ninyo ang pag-ibig na ito. Ipakita sa mga gawa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang ibig sabihin, tayo man ay inibig ng Diyos sa kabila ng ating pagkamakasalanan. Hindi sa kanyang damdamin. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nagkakaila at nakakakilala sa Diyos. Ang bawat umiibig sa kapwa na may pagpapagal ay totoong nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung ating pag-ibig ay lumilipas sa ating kapwa, sa mga kapatid natin, minsan hindi natin pinapanalangin. Inis ako dyan Ayaw ko panalangin. Sige, panalangin ko na lang siya, sana sumpain siya. Na minsan, ganun tayo manalangin, bagamat hindi ganun salita sinasabi natin, pero kay buto natin puso, kongkas kalooban natin. We have to labor. Kailangan natin mag-labor tayo ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Kailangan ibaba natin ang ating sarili at manangan tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung siya'y inibig ng Diyos, walang karapatan ang sarili ko na hindi ko rin siya ibigin.
Walang karapatan. Yun ang pinagpasalamat dito ni Pablo sa harapan ng Diyos. Talagang nagpapagal sila sa kanilang pag-ibig. At ang kanilang panampalataya, kitang-kita sa kanilang mga gawa. At ikatlo, dahil sa kanilang katatagan ng pag-asa. Pag sinabi pong katatagan ng pag-asa, now tignan nyo ang context. Yung lugar po ng Thessalonica, napakaliit lang. At ilan lamang ang mga Kristiyano roon. Hindi lahat ay mga Kristiyano. Bilang ang Kristiyano roon. At sila'y pinapaligiran ng mga mauti. Pinapaligiran sila ng mga rebellious, mga rebelding, mga tao sa Diyos. Mga puno sa relihiyong Hudyo, pero kalaban ng Diyos. May relihiyon, pero nakikipaglaban o gustong saktan ang mga mananampalataya. Pero itong mga Kristiyano, ito iilan lamang sa Thessalonica, talaga namang punong-puno ng pag-asa. Sa kanilang katindihan ng kanilang kalagayan, punong-puno sila ng pag-asa sa pangako ng Panginoon na sila ay babalikan ng Panginoon, na sila ay talagang kilala ng Panginoon, sila ay minamahal ng Panginoon. Na para patibayin ito, ang pag-asa ay ganito, Roma 8:24. Roma 8:24 hanggang 27. Ganito ang pagkakasabi. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Yung kaligtasan yun, ang nagbibigay ng pag-asa sa mga taga-Thessalonica. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Grabe po ang pagtitiis ng taga-Thessalonica kung ating titignan ang kanilang pag-asa. Kaya naman si Pablo, ganadong-ganado talagang sila'y ipanalangin. Ipagmalasakit sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang mga kapatid na ito, sila'y puno ng pag-asa sa gitna ng hirap sa buhay. Sila'y puno ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Puno ng pag-asa sa gawang pangangaral. Alam niyo ba na ilan lang itong mga kapatid sa Thessalonica? Kaya nga hindi ang malaking iglesia ang masasabi nating effective. No? Kahit maliit lang, ilang grupo lang. Ito pong mga taga-Thessalonica, malalago ito. Dahil sa kanilang pag-asa, nangaral sila. Talagang nagbahagi sila ng salita kahit walang tumitingin sa kanila na pastor. Kaya naman si Pablo, talagang pinagmalasakitan niya sila sa panalangin sa harapan ng Diyos. At ikatlo, bakit sila dapat ipagpasalamat? Sabi ni Pablo dito, dahil sila ay mga hinirang ng Diyos. Sila ay hinirang ng Diyos. Na dapat nating tandaan yan. Ipinapanalangin natin ang ating kapwa-kapatid, hindi dahil sila kaibigan lang natin o kamag-anak o sila ay ating ka-churchmate lamang, tanda natin, hinirang sila ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 4. Yamang aming nalalaman, ang sabi ni Pablo rito, nalalaman namin, ang atin, mga kapatid, na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Alam niyo, pagka ang tingin natin sa ating kapatid ay problema, ang tingin natin sa kapatid natin ay yung kahinaan. Ang tingin natin sa kapatid natin ay wala nang pag-asa, magastos, o ano pa man. Laking gastos na naman to, kung tutulungan ko ito sa kanilang pag-aaral o ng mga anak nila, wala silang pang tuition fee o di kaya pang hospital, laking gastos ito. Pero kung ganyan ang pananaw natin at hindi natin tinanaw na sila yung mga hinirang ng Diyos, hindi natin sila maipapamalasakit sa harapan ng Diyos sa panalangin. At hindi natin sila makilala na sila yung mga hinirang ng Diyos. Ang sabi ni Pablo dito, nalalaman namin. Yung salitang nalalaman namin, alam ni Pablo, kahit 3 linggo lang niya itong pinangaralan, alam ni Pablo
ayon sa balita ni Timoteo, na talagang tunay na mga Kristiyano to at sila'y mga hinirang ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Pakinggan natin sinabi ni Pablo sa kanila. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5 hanggang 7. Tingnan niyo ang sabi. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Tinanggap nila ito, hindi salita ni Pablo, kundi salita ng Diyos at magitan ng Espiritu, at sila may pagtitiwala. At ang sabi, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo, na alam nilang buhay ni Pablo, wanted si Pablo. Fugitive siya, hinahabol siya ng mga religious people from Macedonia. Philippos. Pero alam nila. Verse 6, at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon. Wow! Tinanggap nilang ebanghelyo na salita ng Diyos na may Espiritu at naging tagatulad sila kay Pablo. Ano si Pablo? Tumatayo kahit may pag-uusig. Tumatayo sa katotohanan. At hindi lang sa kay Pablo tumutulad sila, kundi sa Panginoon. Kahit sila ay pinagsasampal, kahit sila ay sinasaktan, hindi sila lumalaban. Na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian. Wow! Ibang klase ron. Dahil nung mangaral si Pablo doon, ang dami pong mauti sa kanilang kapaligiran. Pero hindi sila nagpadala sa mga mauti sa kanilang paligid. Yung pananakot, yung pag-threat sa kanila. Pero tinanggap nila ang salita sa tindi ng kapigatian na may kadalakan ng Espiritu Santo. Talagang may kadalakan sila. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Kalahin mo yun? Ilan lang ito pero naging model sa Macedonia. Province of Macedonia. Isa sa mga capital city ng Roma. At sa Achaia, kaya alam natin, napakaraming churches dyan at maraming bayan. Pero bantog itong taga-Thessalonica. So, makita natin tinanggap nilang ebanghelyo. At hindi lang yun. Verse 8, tuloy natin sa verse 8. Sapagkat mula sa inyo'y umaalingaw ang salita ng Panginoon. Ano sabi? Iilan lang sila pero walang katigil-tigil sa pangangaral, sa pagpapatutuo. Totoong chismoso itong mga taga-Thessalonica, pero ang tinitisibis nila ay ebanghelyo. Mula sa inyo'y umaalingaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman. Wala nang masabi si Pablo tungkol sa mga taga-Thessalonica. Dahil sila mismo ang isang napakalaking tagapagpatutuo pagdating sa ebanghelyo. At hindi lang yun. Tuloy natin sa 9 and 10. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano ninyo kami tinanggap, at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Meron mo taga-Macedonia, taga-Akaya, sa lahat ng dako, puntahan ni Pablo, sila na nagpapatotoo tungkol sa mga taga-Thessalonica, kung paano nilang tinanggap sila Pablo. Sila na nagpapatotoo. Alam sabi dyan, kaya tinanggap, at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Nandun yung pag-asa nila, ang pagdating ng Panginoon. Kaya naman dahil sa kanilang pag-asa, nagganap po ang kanilang patutuo sa lahat ng dako at ang kanilang pagpapahayag sa salita ng Diyos. Yan ang patuloy ni Pablo. Nalalaman namin, mga kapatid, mga minamahal ng Diyos, dahil kayo'y mga hinirang ng Diyos. Tingnan nyo, ang sabi ni Pablo, nalalaman namin. Nano, mga kapatid? Kapatid ko kayo. Nalalaman namin, mga kapatid. Ibig sabihin, sila yung mga naligtas, mga anak ng Diyos. Para maging anak ng Diyos, John chapter 1, verse 12. Sino mang sumampalataya at tumanggap
sa pangalan ni Jesucristo, siya'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga Katolik, itong buhay ng mga taga-Tesalonika. Sila ay mga anak ng Diyos, so therefore, si Pablo, kapatid niya ang mga taga-Tesalonika. Kaya tinawag niyang kapatid. Sigurado si Pablo ron. Dahil sila'y mga anak ng Diyos. No, ang ating pong pagmamalasakit sa ating kapwa, hindi lamang doon sa kanilang problema sa pisikal. Hindi lamang sa problema ng kanilang needs, mga kakulangan. Dapat ipagmalasakit natin sila sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kung sino sila. At ang ating pagmamalasakit ay sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng tao. At ang ating pagmamalasakit ay ating binabanggit yung ating alam na ito'y mga hinirang ng Diyos. Yun ang banal at espiritual na pagmamalasakit natin sa ating kapwa. So yan po ang ating bigyan ng pansin, ang pagmamalasakit sa ating kapwa. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin, sa harapan ng Diyos, at pagkilala na sila'y mga kapatid na hinirang ng Diyos. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, kami po ay nakatanaw sa biyaya ninyo, sa buhay po ng aming mga kapatid, kung paano mo silang iligtas, paano mo silang hinirang, paano mo silang binigyan ng pananampalataya, binigyan ng pag-ibig na handang mag-labor, at binigyan ng pag-asa dahil sa iyong pangako na muling pagparito. Kaya naman, Panginoon, meron kaming kagalakan na manalangin at sila'y pagmalasakit sa inyo pong harapan. At salamat, Panginoon, sapagkat kami rin po ay lumalago sa aming pong relasyon sa inyo, sa panalangin. Nalalapit kami lalo sa inyo. At higit sa lahat, nalalayo kami sa kasalanan. Sapagkat kami po ay nananalangin nalalapit sa inyo. Maraming salamat po, Ama. Itong aming dalangin sa aming pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Sa ating pong mga pagkatapos, kaya ng bukas na ating pong mahinaryo, hymn number 84, Amazing Grace. Hymn 84. Ay pong lahat ay magsitayo.